Alright, magandang araw po sa inyo. Pag-usapan po natin agad yung mga priority bills ni Pangulong Marcos na kanyang inilahad nung siya ay nagkaroon ng meeting kasama ang ilang mga kawani ng gobyerno. Napaliwanag ko dito sa nakaraang kong video pero mas hihimayin natin. Yung priority bills, ano ba pinagkaiba ng priority bills sa urgent bills? At anong ibig sabihin nito? Unang-una, gaya na nasabi ko sa nakaraan, itong priority bills na ito, hindi natin inaasahan na sa Pangulo mismo manggagaling kasi minsan ito katulad na yung anti-dynasty law o anti-dynasty bill. Karamihan kasi hindi naman to gustong pag-usapan o hindi ito sinusulong dahil nakikinabang sila sa dynasty. Ang anak nila, kamag-anak nila, ang mga connection nila ay nakaupo sa pwesto. Maraming lugar, katulad sa lugar namin, mayor, nanay, vice mayor, anak, congressman, tsuhin, kung sino man, sila lang. Na para bang may monopolya ng galing at talino at malasakit sa Pilipino ang mga ilang tao. Para bang kokonti lang ang taong pwede maglingkod at sila lang ang may kakayahan na makapaglingkod. Alam po ninyo, pag-usapan po muna natin yung anti-dynasty bill. Ito pong anti-dynasty bill, marami po ito kasing issue dito eh. Kasi po, gaya ng sabi ko sa nakaraang video, doon po sa Article 2, Section 26 na ating Saligang Batas, nakalagay po doon na the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Ngayon, hindi po ito self-executory. Kasi po, malinaw dito, as may be defined by law. Kailangan i-define muna ng batas eh. Kailangan magkaroon ng interpretasyon ng ano ibig sabihin ng dynasty. 1987 pa po ito. May halos 40 taon na po. Wala pa pong naibababa kung ano talagang definition na to. Para magkaroon, wala pa nagsusulong na talagang official na sulong na para magkaroon ng tuldok ang mga pamilyang nananamantala sa gobyerno. Ito lang, sa pagkakataong itong presidente mismo nagprioridad na sabi niya doon, i-priority niyo to. Nagkaroon ng suporta. There's an openness para sa sitwasyon na ito na posible na makapagwakas doon sa political dynasty. Subalit, priority po ang ginawa niya, hindi urgent bill. Malaki po ang diferensya noon. At hindi rin natin maintindihan bakit hindi pa niya ginawang urgent bill. Kasi po, sa totoo lang, may at least 48 bills pa na tatalakayin. 4 ang pinipriority niya. Yun nga yung Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, at yung kadena, yung Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability, yung kadena. Yun yung 4 ni pinipriority niya. Pero, sa katotohanan, mayroon pang at least 48 bills na kailangan ayusin, tapusin. Nakikipaghabulan na po tayo ngayon sa araw dahil ang session ay patapos na. Ilang araw na lang ang kanilang ang araw na lang sa session at magka-close na. So ngayon, kailangan nila ngayong tapusin yan. Pero obviously, hindi matatapos ng 48 na yan. Hindi naman sinabi ni Presidente na urgent yan Priority lang. Syempre, ang mga nakaupo dyan, yung mga congressman natin, o senado, hindi natin alam kung lahat yan kikilos agad-agad para dyan dahil hindi naman yan urgent. Ngayon, ano po yung pagkaiba ng urgent bill sa priority bill? Unang-una, ang sinasabi po sa batas natin, sa Section 26 ng Article 6 ng 1987 Constitution, ito po nakalagay, sa ordinary po na pagpapasa ng batas, ito po nakalagay. Every bill passed by the Congress shall embrace only one subject which shall be expressed in the title thereof. Ayan, madali na po yan. Number 2, ito po yung pinupunteriya ng urgent or priority na pinag-uusapan natin ngayon. Number 2, no bill passed by either house shall become a law unless it has passed 3 readings on separate days. So, 3 readings po sa 3 magkakaibang araw, and printed copies thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, except, ito po, maliban when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Maliban kung ang Presidente, sinertipikahan ng Presidente na lubusan na pangangailangan itong bill na ito, unahin nyo to, urgent ito, kumbaga. Kapag yun ang ginawa ng Presidente, ano po yun? Ano mangyayari?
Eh di, yung 3 araw na separate, yung separate na araw na magre-reading sila, pwede yun mawala. Kasi po, if the President certifies a public calamity or emergency, the 3-day distribution rule can be waived. For immediate enactment. Ibig sabihin, pwede nilang i-skip yung step na yon. May fast track tayo kung urgent to. Kung talagang seryoso ang presidente na gawing batas itong anti-dynasty bill, sana in-urgent niya para talagang magmadali ang mga kongresista at senado na unahin ito at makalusot at may mga steps na malagpasan para masigurado na maipapasa bago magsarado ang sesyon. Kasi po ang problema, marami pong mga version to. Iba-ibang version at mismo ang Speaker of the House ay nagbigay na rin ng pronouncement na gusto rin niya political dynasty samantalang magbibigay siya ng sarili niyang version. Alam niyo po kasi may ilang version katulad po nito. Yung iba po may version hanggang second consanguinity, bawal tumakbo at bawal umupo ng sabay. Meron naman hanggang fourth consanguinity, ibig sabihin po hanggang pinsan, hindi pwede yung ikaw mayor, pinsan mo, vice mayor, di ba? Iba-iba pong version yan. Ngayon ang punto po dyan, kung urgent po sana, makakapili tayo ng isa, yun ang uunahin natin. Maganda nga sana kung yung hindi kayo pwedeng simultaneously nakaupo. Tatay mo, magulang mo, anak mo, pinsan mo, mas maganda hanggang pinsan. Hindi kayo pwede sabay-sabay magkaupo sa isang lugar. Pwede rin naman yung isang version by regional. Halimbawa, ang national ganito ang apelido. For example lang, Soto. Hindi mo kasi masasabing dynasty dahil senador siya, national, at ang kamag-anak niya mayor ng ibang cities. Hindi naman sila nasa isang city na mayor, vice mayor, congressman, pare-pareho sila nasa QC o nasa Pasig. So, kailangan malaman ang definition nun kung dynasty ba yung maituturing o kung may version tayo na iba ang national sa regional o, di ba? Kung may isang apelido sa regional at pwede may isang apelido sa national na pareho, okay lang, hindi naman political dynasty yun. Kung ganun ang version na gagawin nila. Kaya dapat sana in-urgent na ni Presidente para ma-fast track yung biyahe ng bill na ito at magkaroon ng linaw. Kasi po sabik na po ang taong bayan. Marami pong magagaling na Pilipino na hindi makapwesto dahil unang-una kulang sa kapangyarihan at koneksyon, pera. Kasi po yung mga nakaupo na yan, hawak na po nila lahat Pinapamana na lang nila pinapamana. Unless magkakaroon ng isang malaking issue, masisira sila, pero hindi po yun laging nangyayari. Ang dami pong napapakawala ng magagaling ng mga Pilipino na hindi makaupo na makapagbigay ng totoong serbisyo, may katapatan dahil sa mga crooked, may mga mapagsamantala na mga iilan na nakaupo. A priority is just an advantage. Yung priority bill is just an advantage, but it doesn't mean it will get treatment as urgent dun sa Kongreso. Diba? Hindi naman ibig sabihin nun na dahil priority ni Presidente, lahat kayo magkakanda madali para unahin yun. Dahil, like I said, may 48 bills pa na nakabinbin. Ilan araw na lang ang session. 4 ang ginawa niya priority. Sana ginawa niya urgent para ma-fast track yan. Tandaan natin, like sabi ko kanina, may iba pa pong mga version yan. May iba't ibang mga version. Ngayon, sa urgent kasi no usual process yan Yung first, second, third reading, gaya na paliwanag natin kanina, considered as emergency. Pagka ganun wala pong yung mga debate mababawasan. Kasi ang presidente nang nag-certificate kaya gusto sana natin ginawang urgent. Pero ganun pa man, napakagandang isipin at matanggap natin na may openness ang Administrasyong Marcos na magsimula at ipagpatuloy ang ipaglaban sa political dynasty na tatamaan mismo siya. Kasi sa Ilocos, may mga Marcos yan, pare-pareho apelido na opo. Ganun din naman ang House Speaker. Diba? So, nakangahulugan lang na talagang gusto niyang ayusin. Pero yun lang, medyo naguluhan tayo. Sana nga hindi priority ang ginawa niya. Sana in-urgent niya. Para ang mga tao, ang mga politiko nakaupo ngayon, siguradong gagalaw kasi nga inuutos yun ng presidente. Kasi hindi natin masasabi kung ang mga nakaupo ngayon gagalaw ng may kabilisan sa priority bills na sinabi ni presidente.
kung mayroon pang ibang bills na pwede nilang unahin dahil tatamaan sila ng bills na ito eh. 'Di ba? Yung anti-dynasty bill. Ngayon no, dun sa mga version na nabanggit ko kanina, ang pinakamaganda doon tingin ko, totally off board. Yung mga nakakaupo na, dapat yan, pati yung mga asawa nila, pamangkin nila, dapat yung mga yan. Kasi maaaring gawin yan, maaaring gawin yan, patakbuhin na lang sa ibang distrito. Isang lugar eh. Bawa, Las Piñas, pero district 2 mo pinatakbo yung mo. Kasi hindi ka makakatakbo sa district 1. Di ba? Dapat may malinaw tayong guidelines, rules. Kasi malinaw din naman sa Constitution, di ba? Sa Section 26 ng Article 2. Dapat meron tayong equal access ang bawat isa sa atin. Di ba? Kaya nga lang, silagyan pa kasi ng as may be defined by law. Ayaw nila i-define eh. Ayaw nila i-define. But anyways, hanggang dito po muna tayo. Maraming salamat po at huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like, mag-comment at sana may natutunan po tayong lahat. At susubukan pa po natin mag-upload ng ilan pa mga video pero sa pagkakataong ito po muna tayo ngayon. Maraming salamat sa inyo.